Hanggang umabot to sa bay ng flip-top! At panoorin mo kung magkampiyon sa unang beses na pagsalang! Lipat naman tayo sa 2024 Isabuhay Tournament. Sa 16 na MC nakalahok dito, 4 na lang natitira ngayon para buuhin ang pwesto ng semifinals. Sino-sino nga ba ang pasok sa semis? Yun nga ay sina GL, EJ Power, Vitroom at Slack1. Kaya naman tara at ating i-preview ang 2024 Isabuhay Semis. At sa video na to, pag-usapan natin ang GL versus EJ Power. Pero paalala lang, lahat ng maririnig nyo sa usapin na to ay sariling opinion ko lamang. Kaya kung may opinion din kayo ay pwede nyo yan i-comment sa ibaba at babasahin nating lahat yan. Sa tapatang GL at EJ Power, asahan natin ang matinding style clash. Pareho tong epektibo sa paggamit ng kani-kanilang estilo kaya kapanapanabik kung paano nila ito ihahain sa atin. At para mas mahimay natin yung paparating nilang laban, heto at may 10 kategorya tayong tatalakayin. At ang unang kategory sa ating listahan, ang delivery. Magkaiba sila ng diskarte sa pag-deliver ng linya. Si GL mas kalmado pero mas detalyado sa pagbuo ng konsepto. Kumbaga parang ipinaparating niya sa atin na kahit hindi niya isigaw yung mga binibitaw niyang linya ay magiging malakas pa rin ito dahil sa bigat ng sulat. Habang si EJ Power naman yung mixed emotion sa pagbitaw. Napapangatawanan niya yung seryoso at komedyang linya. At gaya nga ng sinabi ko kanina, magkaiba sila ng diskarte sa pag-deliver ng kani-kanilang pyesa sa battle. Kaya mahirap talaga mamili kung sino ba ang lalamang sa kategorya na to. Tapos dagdag pahirap pa dito yung magkaibang estilo nila. Kaya siguro, ibigay muna natin to sa kanila ng patas o tabla. Ang epekto ng lason ay humihina in time. Ikaw ang buhay na patunay na entertain, hindi laging prime. Kasi 4 na beses na yan sumablay, di na yan pwede sa karangalan. Ikaw lang yung kilala kong kahoy na pinepeste ng kalawang. Kaya hakbang, patungo sa pinakamababang baitang na hagdanan at panoorin mo kung magkampiyon sa unang beses na pagsalang. Hello boys! Libre ka ba? Libre kita. Bakit? May ideas ka ba dyan? Para ako ay sumabay. Cleopatra, hihingi ng drop sa poison para pumatay. Kaya nakagat ng ahas. Yung eksena dyan legit. Matapos sumipsip sa poison spit naman ng lip. Sunod, ang jokes. Ito malinaw na kay EJ Power to dahil mas dominante siya sa kategory na to kumpara kay GL na more on technical at lyrical yung mga pinapakawalan. Kahit nga yung mga MC na komedyang linya rin ng porte ay nagagawang lamangan ni EJ gamit yung simple pero may talinong pagpapatawa. Kahit pareho silang crowd favorite, tingin ko malaking advantage yung mga witty jokes ni EJ Power para makakuha ng magandang momentum. Napanood ko yung music video ng Poor Country. Pakisabi Pacquiao sa nag-direct. Nung ginugulpi ka ng mga goons, dapat nilagyan niya na sound effect. Tang-ina kung ako nag-direct nun, ipapatorture ko tong si Ponggok. Ipapasalvage ko tong si Supot. Tapos pag tinapon na siya sa ilog, dapat yung tunog. Sa ikatlong pwesto, ang technicality. Dahil sa pagiging balanse ni EJ Power ay nakakarinig din tayo sa kanya ng mga linyang teknikal. At naipapakita niya na kaya rin niyang sumulat ng ganun. Pero para sa akin, lamang si GL pagdating sa aspeto na to. Mula sa pagbuo ng kakaibang konsepto hanggang sa bigat ng mga bara, siguro pati kayo ay sasang-ayon na kay GL to. No disrespect sa kakayanan ni EJ Power na sumulat ng teknikal na linya. Pero base kasi sa ipinapakita ni GL sa kada battle ay lumalabas na mas pangdiinan siya kung teknikalan ang pag-uusapan. Kasi tinaas na sa bundok, cleanse yung history, pinaulanan pa ng papuri, walang halong irony. Kung hahayaan mong gumuho, sa'yo yung injury at ipapakita mo na landslide yung aking victory. Sa pang-apat na pahina, rap skills. Base sa mga nagdaang laban nila, kita na si EJ Power ang mas gumagamit ng ganitong estilo. Halos sa lahat ng battle niya ay gumagamit siya ng rap skills at flow. Mas pinagtutuunan kasi ng pansin ni GL yung ginagawa niyang konsepto sa kabuuhan ng battle. Habang si EJ Power naman yung nagsho-showcase ng iba't ibang technique. Wala ka ditong tsansa, may hit ka lang sa ganja. Flow ko tumutusta, sumirit lang na magma. Di mo kayang salagin, bigat ng aking bara. Laglag ka sa aking bagsakan, parang si Abra. Ba't kasi ganito kalaban ko? Di nakaagana, di man lang rumaratsada kanya. Mga talata, ilang punches man ang iba tumoy. Walang panama dahil one punch ka lang sa akin, Saitama! Sa
Sa panglimang kategorya, ang rhyming ability. Nabanggit ko kanina na mas nagpapamala si EJ Power ng iba't ibang pamamaraan o estilo sa battle. Pero ibibigay ko kay GL ang kategory na to. Para sa akin kasi mas solido si GL bumuo ng rima at bukod pa doon, yung pagpili rin niya ng mga salita na gagamitin ay hindi tipikal na naririnig. Kumbaga, hindi palaspag sa tenga ng mga tagapakinig yung mga rima na binibitaw niya. Kasi scheme ko ay mixture ng chlorine, cider, oxidizer, toxic geyser, toxin, viper, using hyper, stone denizer, stonefish, spider, morphine, Pfizer, urine, diaper at yun lamog ka, all in, fire, tongjin, lighter at bububom sabog ka! Sa pang-anim na pwesto, rebuttal. Siguro lalamang si EJ Power sa pagbabalik ng linya dahil kung babalikan natin yung mga past battles ng bawat isa sa kanila, mas madalang mag-rebut si GL. Kadalasan pagtapos ng round ng kalaban niya ay rekta na siya sa pag-spit ng mga sulat niya. May mga rebut man siya sa ibang laban pero limitado lang talaga. Si EJ Power naman hindi rin ganun kadalas mag-rebut pero kung ikukumpara kay GL, mas marami siyang naibalik na linya ng kalaban. Tsaka kung tutusin, may tira rin talaga to sa pagbabalik ng linya kaya hindi natin masabi baka sa battle nila doon pa siya magpasiklab ng rebuttal. Kasi itong flip top ay gubat kung saan maraming hayop na rapper. Patayan ditong malakan ni Baldi namin kailangan ng power. Kamukha mo si Squidward. Yo! Yun na ba yung mga banat mo? Tangina, nakaka-bad trip. Kung kamukha ko si Squidward, kamukha mo si Patrick. Tapos, di daw kailangan ng power. Sabi nung mukhang pagong. Gago, kung walang power, madilim dito ngayon. Sa'yo, Tweety Bird, sa akin, Mighty Duck. Pagtulog, paggising, Blaziken. Giant fighting cock. Titi mo, may triceps lang. Sa akin, Triceratops, kasi real to. Triceratops daw titi niya. Lahat naman kayo, ellipse na. O, Triceratops nga titi mo, kasi putang ina, extinct na. Magkaiba man sila ng estilo sa pakikipag-battle, pareho namang solido kapag sumasampa sa entablado. Mahirap din mamili kung para kanino ba yung kategorya na to, pero para sa sarili kong opinion, at maaaring yung iba sa inyo ay hindi sang-ayon dito. Siguro ibibigay ko kay EJ Power to dahil sa tingin ko mas on character si EJ kapag sumasampa sa entablado. Kung jokes yung ibabanat niya, mas kwela yung boses at body gesture at kapag seryosong linya naman, mas agresibo yung atake. Tsaka mas nasasakop din niya yung buong stage kapag magtatanghal na siya. Eto na ang taon na ako'y kakawala sa Chronosphere para may palag-palag yung isa boy. Sige, ako na nag-volunteer. Ito'y babala sa tulad mong nagmamataas na bottom tier. Tingin mo sa akin bonus round, tingin ko sa inyong lahat bonus year. Kung pagbabasihan natin yung mga nagdaang laban nila, parehong walang tapon at malalakas talaga yung ipinapakita nila sa kada battle. Kung tutusin, pwedeng tabla sila dito pero ibibigay ko to kay GL dahil mas naging babad siya sa pakikipag-battle. May panahon kasi na panandali ang nagpahinga sa rap battle si EJ Power pero walang duda, solid yung pagbabalik niya. Pero yun nga, yung pagiging consistent yung pinag-uusapan dito at sa tingin ko, mas nagampanan yun ni GL. Bukod pa doon, tuloy-tuloy din yung pag-angat ng kalidad ng isang GL sa kada laban. Kaya tara na mga Diyos! Ahon na! Sumakay sa torrent! Pero kaya ba ng old god sumabay sa current? Isa sa malaking strength ni GL ay yung talino niya sa pagbuo ng konsepto. Hindi biro yung ginagawa niya dahil pwedeng makaapekto yon sa kabuuhan ng battle. Kasi kung hindi magiging perpekto yung pagkakahain ng konsepto ay maaaring maging sanhi ito ng pagkatalo niya. Pero sa ngayon, palaging epektibo yung mga ginagawa niya at malaking piyesa yon sa bawat panalong nakukuha niya. Dagdag pa natin yung bigat ng sulat ni GL. Mula rookie year hanggang sa ngayon ay palaging kalidad yung mga bara na binibitaw niya at asahan natin na mas lulupit pa to. Isa pang strength ni GL ay yung pagiging detalyado ng sulat. Sa ganung paraan, mas naipaparating niya ng malinaw sa mga nanonood yung pinakamensahe ng linya. Kahit malalim yung mga bara na binabanat niya ay madali itong nakukuha. Ilang halimbawa na lang dyan yung mga lines niya na nakakonekta mula round 1 hanggang round 3 dahil sa detalyadong sulat ay nagiging maganda at solido yung kabuuhang konsepto. Shocking! Electrifying! Bumubutas ng eksena! O Kakashi at kiluwa kuryente yung barena! O kuryente yung barena! Di pa ba apparent na siguradong you're screwed pag sumabay sa current? You're screwed! Sumabay sa current! Konektado ba boss? Pinaghalo ko yung ender at ganon magtapos! Time!
Si EJ Power naman, syempre isa sa mga strength niya ay yung pagiging balancing battle MC nito. Mula bars, jokes, rap skills at iba pang estilo ay naipapamalas niya sa kada sampa. Idagdag pa natin yung presensya at taas ng energy nito sa stage. Mula umpisa ng battle hanggang sa huling linya na ibibitaw niya ay hindi bumababa yung energy nito. Isa pa sa pwede maging strength ni EJ ay yung experience nito. Mas veterano to sa liga kumpara kay GL. May international battle na rin to kaya magagamit niya yung experience na yon sa magiging bakbakan nila. Tang ina mo, boy kulot! Huwag kang umaastang pakulgay! Masyado kang nakakaumay para sa akin, di ka tunay dapat dito gulpihin hanggang sa maging lantang gulay at pagtapos nun itulak sa akin lupang pinakukay sabay sipatin pang ilalim at headshotin ng bullseye! Ang nakikita ko lang na pwede maging weakness ni GL ay kapag hindi naging malinis yung performance niya katulad na lang nung laban niya kontra kay Lipcram. Sa ganito kasi kaimportanteng battle, dapat malinis at pulido ang pagtatanghal na gagawin. Kay EJ Power naman, marami ang nagsasabi na mababaw yung sulat niya kung ikukumpara kay GL at maaaring yun yung maging dahilan ng pagkatalo niya. Kahit na mas balancing MC siya ay pwede pa rin yung matabunan ng sulat ni GL. At yun, tignan natin kung paanong adjustment yung gagawin ng bawat isa sa kanila para mapunan yung mga weakness na nabanggit. At yan nga ang ating preview battle sa paparating na laban ni GL at EJ Power. Mauwi kaya ni GL ang panalo gamit ang mabibigat at kalidad niyang sulat o mas mangingibabaw yung experience at pagiging well-rounded na MC ni EJ Power? Talagang kaabang-abang ang tapatan na to. Sino ang pambato nyo? Gusto ko malaman ang inyong opinion kaya i-comment nyo na yan sa ibaba at babasahin nating lahat yan. Huwag nyo rin kalimutang i-like ang video na to bilang suporta at mag-follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel.